Masayang araw po, mga ka-PL. Good vibes po muna tayo habang wala pang ganap sa hakbang ng Maisog Prayer Rally. Pag-usapan lang po muna natin, mga kababayan, itong isang viral photo na naman ni FL Lisa, mga kababayan, na ngayon pinagkaguluhan, pinagpiestahan ng ating mga kababayan sa social media. Pinagtawanan din mga kababayan. Para sa akin, wala naman sanang problema ito. Kaso, bilang isang unang ginang ng isang bansa, nakakahiya ho ito sa mga lugar na mga binibisita nila o mga maaari pa nilang bisitahin. Parang hindi talaga marunong mag-isip itong aling ito, mga kababayan. Hindi na naawa sa kanyang mister na kinukutsa na nga dahil sa kapalpakan. Abay, parang dinagdagan niya pa yung kahihiyan. O ito yung video. Picture, ipakita ko po sa inyo. Pero bago ko po simulan, makikisuyo po muna sa mga hindi pa po nakasubscribe na mga kababayan, mga ka-DDS, mga ka-PL, baka naman. At paki-click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike na rin po ang video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. Simpleng picture lang naman po ito, mga kababayan Pero nakakahiya talaga. Hindi dapat ganito ang asta niya, mga kababayan. O ito na, ipakita ko na sa inyo. O yan. Pansinin niyo po itong bilog, mga kababayan. Binilugan po yung kanyang dalawang kamay. Ano po ang hawak at ano po ang nakalagay dyan? Vape and champagne, mga kababayan. Talagang mahilig sa champagne itong ating unang ginang, mga kababayan. Walang problema sa champagne kasi ano yan pang-alta yan no? Alta sa syudad. Yan ang mga iniinom, kababayan, mga kababayan ng ating mga elected official na mayayaman. Ayan, pero yumaman sa kaban ng bayan. Yung kanang kamay niya, ang hawak po ay vape, mga kababayan. Tanong ko sa inyo, tama ba na magpakita ng mga ganaring bagay, mga kababayan, sa isang piging? Siyempre, malaking piging ito. Presidente ang mister niya. At unang ginang siya. Ano yun? Hawak niya yung champagne, tapos bubuga-buga na ng makapal na usok, mga kababayan, habang nakikita ng mga dumalo, mga kilalang tao malamang ang mga bisita nila. Baka meron pang ibang lahi, mga kababayan. Kaya naman pala hindi ginagalang itong ating bansa at itong administrasyong ito, mga kababayan, ng iba't ibang bansa na mga dinadaluhan nila. Kaya naman pala hindi nakakakuha ng foreign investor itong si Da Junior, mga kababayan, kasi isip-isip siguro ng mga bansang nilalapitan nila, maging ng mga negosyanteng kanilang nililigawan para maglagay ng negosyo nila dito sa bansa. Taragis na yan. Tignan nyo nga yung asta ninyo, isip-isip siguro. Napaka-bisyo yung tao.
at usap-usapan pa sa bansa mismo ninyo, di umano kayo kumakain ng pulburon. Tanong ko sa inyo, tama ba ang ganitong larawan na ipinapakita pa nila, mga kababayan, sa social media? Hindi natin alam, baka nag-leak lang ho ito, ha? Sinadya po itong kuwanan ng isang kababayan natin para ipakalat na yung ating unang ginang, mga kababayan, mahilig pala ito sa vape. Hindi natin alam kung sinadya o baka naman accidental lang, mga kababayan. Katulad nung nangyaring video na nang-agaw siya ng champagne kaya Cheese Escudero na di umano, mga kababayan, kung di ako nagkakamali, general manager yata ng PTV nasibak dahil dun. PTV ba o RTVM, basta nariyan lang sa dalawa, nasibak di umano, mga kababayan, dahil bakit mo hindi kinatyan? Bakit mo hindi tinago yan ng pag-agaw ko ng champagne? Ayan tuloy, kinutya ako ng maraming tao. Ngayon, magbasa po tayo ng ilan sa mga komento dito, mga kababayan, ha? Sabi po nitong isa, hindi ko na lamang po papangalanan. Ayan, napakarami, oh. Naku, hindi makita. Ayan. O, ayan, oh, napakarami, ayan, oh. O, ayan. Ang sabi ko nitong isa, mga kababayan, ang daming bisyo, nakakahiya. O, diba? Wag na lang sa ating mga Pilipino. Nakakahiya ho ito sa ibang lahi, mga kababayan, na kung gusto pa man din sana natin makakuha tayo ng mga foreign investor para nga naman kahit paano. Paano tayo makakakuha nito? Dito pa. Family of addicts. Alak WPS. Ba't nadama yung WPS dito? Ito pa isa masakit, mga kababayan, huli. Obvious, ha? Not a good role model. Yun na nga. At napakarami pa pong mga komento dito, mga kababayan. Kung babasahin ko ito, baka abutin tayo ng 1 oras. Short video lang ho itong gagawin ko. Diba? O kayo na po ang humusga. Paki-comment. Huli sa akto, mga kababayan. Si unang ginang, mahilig lang pala ito sa vape. Ako nga hindi ko kaya yung vape kasi masakit ko sa lalamunan. Inuubo ko. Minsan nag-try ako niyan Inuubo ko. Sanay na sanay ho sila. So, umigop. Ano isang inihigop nila? PL? Ewan lang. Okay. Dito tayo sa pangalawang pag-uusapan natin, mga kababayan. Maikli lang ho ito. Ito, si The Junior, mga kababayan. Minamadali na di umano ang paghahanap ng magiging kapalit ng ating pangalawang Pangulo bilang DepEd Secretary. Naghahanap na siya. Sino kaya pwede? Ito po ang sabi mula po dito sa, ayan si The Junior, mula po dito sa Manila Standard. Basahin ko po. President Marcos said on Thursday he is rushing to review potential candidates for the next Secretary of the Department of Education o DepEd, hoping to make an announcement soon following the resignation of Vice President Sara Duterte from her cabinet position. Ayan, Nior, advice namin sa iyo, para wag ka nang mahirapan, Nior, maghanap
ng papalit kay Inday Sara bilang kalihim ng DepEd, may bagong laya. Si Dilima. Wag na lang si Lenlen. Baka maging lugaw yung mga isip ng mga estudyante. Si Dilima na lang para bangag lahat. Pero hindi nga nyo, seryoso. Sana ang ipapalit mo sa pwesto ng pangalawang Pangulo bilang kalihim ng Department of Education, yung dihamak na mas magaling sana sa aming pangalawang Pangulo. Baka naman yun, ang ipalit mo dyan, yung mahilig mag-vape at saka mag-champagne. Okay, hanggang dito lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-ingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.